Hindi pabor ang mga kongresista at prosecutor sa mungkahing tapusin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa loob lang ng 19 na araw. At balikan po natin si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano pa ang sabi ng mga kongresista? Yes, hindi para nga sa mga kongresista, hindi po sapat itong 19 na araw para gawin nga itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan minungkahi nga ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na umpisahan na po itong impeachment proceedings ng June 11 at tapusin na, magkaroon na po ng desisyon by June 30. Sakto, huling araw ng termino ng mga senador na nakaupo po ngayong 19th Congress. Pero para kay House Prosecutor at One Rider Party List Representative Roger Gutierrez ay hindi po kakayanin na 2 araw lamang yung pagpipresenta ng kanilang mga ebidensya. Gayon din yung pagbawas ng 7 articles of impeachment at gagawin na lamang 2. Pakinggan natin yung kanyang pahayag. Personally, I don't think it would be possible on our part to just consolidate it into 2 articles. That would be a betrayal of the full articles of impeachment that we have filed. We're not ready yet to say how much time we need, but definitely 2 days will not be enough. At Marian, ano naman ang sinasabi o stand ng Kongreso tungkol sa posibleng pagtawid ng impeachment sa 20th Congress? Yes, GD, dyan nga rin sa usapin yung issue na baka questionin pa itong pagtawid ng impeachment trial from 19th Congress to 20th Congress. Nanindigan dyan si House Prosecutor Roger Gutierrez at sinabi niya na pwede naman po talagang tumawid ang impeachment trial to 20th Congress. Lalo't hindi naman po sakop na legislative functions ng Senado itong impeachment trial. Ganito rin yung sentimiento ng ilang mga kongresista na nauna na rin naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Narito yung kanilang mga pahayag. Hindi siya bound by the legislative calendar. We are still standing on that na hindi siya dapat magpatali doon sa usapin na hanggang June 30 lang. Alam natin pag minadali, kulang yung oras sa dami ng mga ebidensya na ipipresenta. So again, sana ma-realize nila na it's always the Constitution over personal ambition. At dito sa usapin ng pagkakatanggal sa National Unity Party ni Deputy Speaker Duke Frasco, ano ang usap-usapan ng mga congressman dyan? Oo, JD, nagsalita na nga rin yung ilang House leaders tungkol dito sa issue na to. Kabilang na riyan, si NUP President Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte. Sinabi niya na pwede naman sana makipagdialogo itong si Deputy Speaker sa kanilang partido kung meron nga siyang pagkadismaya dito kay Speaker Martin Romualdez, pero mas inuna pa raw nito nga mag-ingay sa media. Naniniwala yung kanyang partido, sina Villafuerte, na maaaring binabraso lamang ni Frasco itong si Speaker Romualdez para mapanatili niya yung kanyang posisyon bilang Deputy Speaker hanggang sa 20th Congress. Nanindigan si Villafuerte na solid pa rin po yung suporta ng NUP kay Speaker Martin hanggang 20th Congress. At ganito rin po yung sentimiento ng ilang House leaders, particular na nga sina Senior Deputy Speaker Aurel Dong Gonzales at Deputy Speaker JJ Suarez. Sinabi nila na itong manifesto of support na pirmado ng 285 na mga kongresista ay pagpapatunay pinapakita na may unity po sa Kamara. Balik sa FG. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa.